Hello mga ka-farmers! So, andito na naman tayo ulit sa ating munting babuyan at bibigyan na natin ng pananghalian ng ating mga biik mga ka-farmers na 1 month na simula ng maiwalay. So, eto na po sila ngayon. So, ayan sila mga ka-farmers. Aabang na sa kanilang pagkain. Pero bago natin sila papakainin mga ka-farmers, lilinisin ang kanilang sahig. So, ayan yung pagkain nila. So, hindi na talaga makapagpigil mga ka-farmers. Talagang gutom na sila. So, while nagpapakain tayo mga ka-farmers, gusto ko pong i-share sa inyo na nag-inject po kami kahapon ng electrolytes, amino acids, at vitamin B complex sa aming mga bansot na baboy mga ka-farmers. Pero bago tayo magsimula mga ka-farmers, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, ngayon mga ka-farmers, gusto ko lang pong i-share sa inyo na ang mga bansot naming baboy, so ito sila mga ka-farmers, para mas madali po yung
makabawi sila sa kanilang pangangatawan. Para ma-remember nyo po mga ka-farmers, medyo maliit lang po kasi sila during the time na nabili natin. So, iba sila sa mga biik na sariling produce lamang ng aming mga inahin dati mga ka-farmers. So, meron talagang difference yung laki nila. Ginagawa namin mga ka-farmers kahapon, nagbigay kami sa kanila ng electrolytes, amino acids, at vitamin B complex. So, bakit ba itong tatlong vitamins ang binibigay po natin sa ating mga baboy na merong ganitong kondisyon mga ka-farmers? Sana mention ko po sa previous vlog ko mga ka-farmers, nabili ko po sila last October 1, then nag 1 month po sila since maiwalay last October 22. Then today is October 23 mga ka-farmers. So, 1 month na po sila mula nang maiwalay. Kaya, nagbigay na kami ng vitamin sa kanila mga ka-farmers dahil 1 month na po nila. Then, nagsisimula pa po tayo na mag-transition. So, itong pagkain nila ngayon mga ka-farmers, pre-starter at hinahaluan na po natin ng counting starter para unti-unti pong masasanay ang kanilang tiyan mga ka-farmers. So, kahapon, nag-inject kami ng electrolytes, amino acids, at vitamin B complex. So, nagbibigay po kami ng electrolytes mga ka-farmers sa aming mga bansot na baboy para maiwasan po ang dehydration. So, iba rin yung sa tubig mga ka-farmers, dapat na palagi din natin silang binibigyan ng tubig para ma-stay hydrated po ang ating mga biik. Pero mas mabuti po talaga na magbibigay tayo ng electrolytes sa kanilang mga ka-farmers dahil meron po itong mga positive results para sa kanilang katawan. Ang electrolytes kasi mga ka-farmers ay nagbibigay po ito ng sustansya tulad ng sodium, chloride, potassium, magnesium, at calcium para po maiiwasan ang epekto ng stress mga ka-farmers. Kapag nasa ganitong edad ang ating mga baboy, hindi po sila exempted sa stress mga ka-farmers. Meron po silang iba't ibang stress na mararamdaman tulad ng mag-transition tayo mga ka-farmers or during the time na magbibigay tayo ng injection sa kanila, meron talagang mga times na maka-feel sila ng stress mga ka-farmers. So, hindi po yan maiwasan. Pag nasa ganitong edad kasi mga ka-farmers, mas palagi natin silang binibigyan ng vitamins, palagi natin pinupurga, and of course, yung pag-transition natin sa feeds. Kaya, mas mabuti po talaga na hindi natin sila i-direct na transition sa feeds, dapat po na pakaunti-kaunti po yung paghalo natin para hindi silang ma-stress at yan po ang isa sa rason na magtatai po ang ating mga baboy. Tandaan ninyo mga ka-farmers na ang stress ay posible pong magresulta na magkakasakit ang ating mga baboy. Kaya ganyan po kaimportante ang pagbibigay ng electrolytes sa ating mga biik mga ka-farmers. So, yung ikalawa naming ibinigay ay amino acids. So, napaka-importante po mga ka-farmers ang pagbibigay ng amino acids sa ating mga bansot na baboy para mas madali po silang magkalaman mga ka-farmers. Ito ring amino acids mga ka-farmers ay makatutulong upang maging mabuti ang pag-digest sa feeds na kinakain ng ating mga baboy, which will turn into lean or meat mga ka-farmers, at makatutulong din na hindi magkakaroon ng anemia o magkulang sa hemoglobin ang ating mga baboy. Mapapansin nyo po ang inyong mga baboy mga ka-farmers ay kulang po sa hemoglobin kapag matamlay at mapapansin nyo na namumutla sila. So, iba po yung pagkaputi nila mga ka-farmers. Ang natural kasi na baboy dapat pinkish po sila. Although white po yung color ng kanilang balahibo mga ka-farmers, pero kapag healthy ang isang baboy, yung skin nila, yung outer skin nila, makikita po talaga natin na pinkish po yung kulay nila mga ka-farmers. So, masasabi po natin na hindi po sila nagkulang sa hemoglobin mga ka-farmers.
At ang panghuli po nating binigay ay ang vitamin B complex. Ito po ay merong positive effect para sa ating mga baboy para sa kanilang pagbigat at paglaki. So, mas madali po ang kanilang pagbigat at paglaki mga ka-farmers kapag i-maintain po natin ang pagbibigay ng vitamin B complex sa ating mga alaga. Ayan. Nakatutulong din ito mga ka-farmers para magiging magana po ang kanilang pagkain. So, isa po yan sa dahilan na mas mabilis po talagang bumigat at lumaki ang ating mga baboy kapag magana itong kumain. Kapag ang inyong mga baboy ay mahina pong kumain mga ka-farmers, of course, slow din yung growth niyan mga ka-farmers. So, importante po talaga na yung ating mga baboy na gawing fatteners ay malakas at maganang kumain. So, ganyan po mga ka-farmers. So, paano ba namin ibinibigay ang aming amino acids, electrolytes, at vitamin B complex? So, para hindi masyadong ma-stress yung ating mga alaga, mga ka-farmers, of course, through injection po yung pagbibigay natin nito para mas effective dahil direct po siya sa bloodstream ng ating mga baboy, mga ka-farmers. So, we found a product na nandun na po lahat ang electrolytes, amino acids, plus vitamin B complex. Yung Dextrolite from VidaVet Philippines, mga ka-farmers, dun ko po yun nabili. So, I'm not endorsing this product, pero nakikita kasi namin na itong tatlong vitamins na hinahanap namin mga ka-farmers ay nandun na po. Yung electrolytes, amino acids, plus vitamin B complex. So, nasa isang bottle na siya. So, para hindi ma-stress yung ating mga biik pag-inject natin mga ka-farmers, so, yun po ang binili namin. So, nag-inject po kami kahapon mga ka-farmers. So, kanina mga ka-farmers, ang ingay-ingay po nila na hindi pa sila mabigyan ng pagkain, ayan, ang dali nilang naubos ang kanilang pagkain. Medyo maliit sila compared sa mga biik na sariling produce namin mga ka-farmers. Pero malakas po silang kumain. Yan po ang importante mga ka-farmers. Dapat malakas po ang ating mga biik na kumain. Kahit na medyo maliit sila, basta ang importante malakas at magana pong kumain. Dahil meron lang po yung chance na madali po yung pagbigat at paglaki nila. At huwag po nating kalimutan mga ka-farmers na aside from malakas silang kumain, bigyan din natin sila ng mga vitamins na kailangan sa kanilang katawan mga ka-farmers para matutulungan po ang ating mga alaga. So, yun po ang mai-share ko sa inyo mga ka-farmers, yung mga bansot naming biik, itong dalawa, binigyan po namin kahapon ng electrolytes, amino acids, plus B complex. So, I hope na makatutulong po sa inyo ang video ito. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi puwad lang ang kasarian natin para gawin ang farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na namang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.